Tapos, Kapag ikaw ay under the influence of drugs, wala kang pakialam sa tao sa paligid mo. Kahit naghihirap pa yan, may patayan dyan or what, wala kang pakialam. Ang gusto mo lang, sumuyop ng sumuyop, humigop ng humigop. At pagtapos mong humigop, kahit maraming problema dyan, tutulugan mo lang. Yun yung tinatawag na nagre-rebound ka. Nagbabawi ka. Hindi nyo ba napansin yan for almost 2 years? Almost 2 years. Yan ang ginawa. Yan ang nangyari sa Pilipinas. 2 years. Wala siyang ginawa kasi sumuyop lang siya ng sumuyop tapos matutulog lang. Matutulog lang kapag wala na, 'di ba? Lagi siyang wala. Hindi mo siya makakausap. Kasi ayaw makipag-usap kasi nga nakadroga. Kasi mostly kapag nakadroga ang isang tao, nagtatamang hinala yan pagkausap mo eh. Na parang baka mamaya alam nito na nakadroga ako, di ba? mabilis siya mag-judge. Yes, saka iwas siya eh. Di ba for 2 years na mahigit, ano bang konkretong proyekto ginawa niyan? Wala naman. Wala, kasi wala siya talagang plano. Ang plano niya lang ay humigop ng humigop, pag ubos na yung pera, magnakaw uli. Yun lang, 'di ba? Ikaw lang yung presidente na wala pang 2 years, ang dami ng ano eh. Ang dami ng anomalya. Ang daming problema, walang katapusan na hearing sa Senado, 'di ba? Tapos yung mga hearing niyo pa sa Senado, nag-focus kayo kay Alice Guo, gumastos kayo ng milyon sa Senate hearing, natakasan naman kayo. O natakasan nga ba o pinatakas, 'di ba? At ang tanong dito, hindi naman dala ni Alice Guo ang kanyang kayamanan nung umalis siya. So kanino yan mapupunta? O kanino na yan napunta? Na kanino na yung chopper? O, di ba? Na kanino na po yung chopper? Ibinabalita nyo ba? Nasa na yung chopper ni Alice Guo? Ay baka mamaya nasa ibabaw na ng Malacanang. Di ba? Pwede ng sakyan. O, nasa na yung chopper? Di ba? Tapos ngayon, ginagawa nyo rin yan ngayon sa KOJC. Di ba? Para mapunta rin sa inyo ang pagmamayari. Yes. Madam Tables, trip lang. Trip. Iba trip nila. Iba talaga. Iba po ang trip ng addict. Alam niyo, dumating yung time na gumagamit ako nung nasa Japan ako. Pati pamilya ko nakalimutan ko. Wala na. Dahil ang gusto ko gumamit lang at pag nagkapera ako, magsusugal lang So ako. wala ka ng pakiramdam. Wala. May sakit nga nanay ko, hindi ko pinadadalan eh. Wala kang ano, parang walang puso. Parang wala kang, ano yung gawa ni BBM ngayon? Yun. Ganun na ganun. Kaya po, totoo pala pa talaga na yun nangyari, na kung ano nangyari ngayon, step niya kahapon, hindi niya na alam. O, di ba? Hindi niya alam na wala raw baril na dala mga pulis. Diyos ko, meron kaming nakikita na hindi mo nakikita. Ano yung amats mo? Ang taas. Lakas mo. Oo, mismo hindi na nga vlogger yung nag-post na iba eh. Mga normal na tao na nga yung nag-post eh. Di ba rin sana kung vlogger, pwede niya pang sabihin na pinagkaisahan natin siya. Ano yun, ibig sabihin, Ibig sabihin, kagigising mo lang. 'Di ba? Nagbawi ka. O hindi, nagbawi siya, kagigising niya lang, hindi niya alam na 'yung nangyayari. Or baka naman naputulan kayo ng wifi sa Malacanang. O, 'di ba? Nakakatakot na mismo sinabi niya sa bibig niya, walang armas. Oo, kaya Buong mundo yung karasan. yun yung panawagan na ipinost ko. Nag-post po ako sa page ko na nananawagan ako sa Presidential Communication Office na i-update nyo po yung presidente nyo, mukhang walang alam. Mukhang hindi na kailangan natin manawagan ng Hercules, kundi ano na lang, mental hospital na siguro. No? Mental hospital. directly na. Direct na, no? Kasi, ano na eh, hindi na alam eh. Hindi kasi ako talaga, dinanas ko talaga yung pagda-drugs eh. Lahat. Pero yung cocaine, yung coke, hindi ko yan tinikman. Mas matindi yan. Hindi ko yan tinikman kasi ano yan eh. Kailangan mo mag-follow up kasi yan yung parang sinasabi nila katulad ng sabi ni Cathy Binag 30 minutes. na parang malinis na droga. Kasi pwede mo siyang itulog, pwede mo siyang ikain. Hindi tulad ng meth na hindi ka makakatulog ng ilang araw kahit 3 higop mo lang, ganun. Dinanas ko po yan na kapag under influence of drugs kayo, wala kayong pakialam sa kapwa nyo. Po kami sa pagbibigay ng Hindi tulong na drug test, panawagan, kundi rehab or
mental hospital, resign. Or umalis na siya. Resign. Tatlo lang, tatlo. Oh, hindi mo kayang hawakan. Hindi mo kayang alagaan ang Pilipinas at ang mga Pilipino. Dahil addictus benedictus ka. Ano bang mahirap sa pagpapa-hair follicle? 'Di ba? Kukuha ka lang naman ng isang buhok, isang pirasong buhok. Hindi mo magawa. Meron bang nag-deny na maski isa sa pamilya mo na hindi kayo gumagamit? Wala. Wala. Walang makapag-deny dahil pag napatunayan, lagot kayo. Kahit yung yung sinabi ni Katibing pati yung mga anak, addictus din, walang di-deny. Yes, knows ko na yan noon pa na pati mga junakis mo. Butod, magkaibigan tayo, alam mo yan. 'Di ba? Hindi ako babanggitin ng asawa mo, ng presidente at nagpasalamat sa akin na Pebbles who is working behind the back. Thank you very much. Speech yan ni BBM. Binanggit ang pangalan ko. Na ibig sabihin, nakatulong ako ng eleksyon mo at kilala nyo ko. Diba? Kilala nyo ko. So, hindi ako nagsisinungaling. Alam ko yung mga eksena nyo. Kasama mo si Bem, yung nakarang eleksyon, Lisa, nakitaan mo na ba na yung manisip niya talagang bangat? Hindi, meron kasi siyang mga messages na 5 a.m. na nagsesend. Wala, hindi ba ito natutulog? Pero sa totoo lang ha, hindi ko yung pinansin. Hindi ko kayo pinag-isipan. Kasi baka mamaya tumigil na kayo eh. Pero alam ko naman na ever since, nag-drugs sila. Yung sinasabi ni Rowena Guanzon, ni Tita Bing, na nag-coco, na baka mamaya tumakbo na siyang presidente, nagbago na. Yung pala, mas lalo pang lumala. Dahil kasi, ang feeling mo, ikaw yung powerful ngayon, kahit anong gawin mo, hindi ka uhulihin. Kasi presidente ka, may immunity ka eh. Diba? Which is mali. Nagsinungaling kayo sa mga Pilipino. Sinuportahan namin kayo, nakiusap kayo sa amin na iboto namin kayo, binoto naman namin kayo. Ngayon kami naman yung nakikiusap sa inyo na magpa-hair follicle test kayo para malaman namin kung karapat-dapat nga ba yung presidente na ibinoto natin. Ano po bang mahirap sa hair follicle? Magbibigay lang naman kayo ng buhok. Yung sabi niya, wala daw human rights violation ginawa. Kita mo, walang human rights violation. Tapos may nasaktan, merong inisprayan ng pepper spray sa mata. 'Di ba? May hinimatay. Bakit meron kayo mga baril? Ano ba? Ano ba yung papasukin nyo? Ano ba? Bilibid ba? Bilibid ba yung papasukin nyo na nagtakasan yung mga mga preso para magdala kayo ng baril? Wala na silang dala eh. Kita yung tear gas. Gago ka ba? Wala na, kahit tirgas wala eh. O yan na, mayroong bago na si Mamo. Uy, Nicolas Torre, maki-announce ka, Miss People. Okay. Merong eto si Torre to, di ba? Yung pangit, yung nakakarinig ng heartbeat. Sabi ni Diwata Torre, I am reporting SMNI YouTube channel for child endangerment. They are defending a person wanted for human trafficking and child abuse. Hello, Castro. I had outlined the steps for reporting and here is the text for the report. This channel is owned by Pastor Apollo C. Kibuloy, who has warrants for serious crimes in the Philippines and the United States, including human trafficking and child abuse. His employees are using this channel to help him evade arrest by spewing fake news. Salamat po. Nakikiusap po si Diwata Pares Torre. SMNI pa na fake news. SMNI pa ngayon ang nag-fake news. Diba? Di ba si BBM? Hindi. Content nila yun. Alam nyo, napaghahalata kayo masyado. Napaghahalata kayo masyado kasi alam nyo na maraming naniniwala sa balita ng SMNI. Bakit hindi ibalita ng ABS-CBN tong nagaganap na to ngayon? Bakit yung EDSA Friday Group? Bakit hindi ibalita ng ABS-CBN at ng GMA News yan? Diba? Bina-blackout news nyo po lahat para hindi malaman ng taong bayan yung mga katarantaduhang ginagawa ninyo.
Sabi ko nga, regardless of the religion, wala kayong karapatan saktan o sirain ang KOJC. Pinaghirapan po nila yan. 'Di ba? Kung kayo mga Kristiyano kayo, alam nyo yan. Kaya tuloy minsan ayoko nang maging Kristiyano. Ano yung Kasi kapag Kristiyano ko, Kristiyano si BBM, bangag. Yung Joe, Kristiyano, pakialamera, yung sila Castro. Okay, I am calling for massive report of Torre. I-report nyo po yung page niyan at Facebook account ng pangit na yan.